Welcome po sa ating press conference. Muli sa ating binabantayang sama ng panahon na si Tropical Storm Paulo with international name Matmo. Ngayon pong ikadalawa ng Oktubre 2025. At kasama po natin ang mga kaibigan sa pamamahayag na narito po ngayon sa media room ng ating Weather and Flood Forecasting Center at ang ating mga key officials na siya naman po makakasama natin mamaya lalo na sa mga clarifications and other information na ating ipamimigay. At para umpisahan po ang ating press conference ngayong umaga, ay pakinggan natin ang konting pahayag ng ating Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II. Good morning. Good morning and maraming salamat, Bernard. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan sa media sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon sa inyo. Tayo po ay nagpatawag ng press conference for today para nang sa ganun ay maipaabot po natin sa ating mga kababayan yung nagbabantang bagyo. Ito ay yung pang-16 na bagyo na natin. Currently ay nasa tropical storm category siya, Tropical Storm Paulo. At kaninang alas 10 ng umaga ay nakita natin ito, 575 kilometers east of Infanta, Quezon. And by tomorrow morning, inaasahan natin na maaari itong maglandfall somewhere dito sa in-between Aurora and Isabela area. So dahil diyan ay meron na tayong mga itinaas na babala ng bagyo bilang 2 at bilang 1 sa mga eastern section ng ating bansa. Ganon din sa halos malaking bahagi ng Luzon. And actually meron ng ilang pag-ulan na nararanasan sa bandang areas ng Bicol region na maaaring iibigay ng ating mga kasamahan sa weather forecasting section later yung mga detalye nito. Aside doon, of course, gusto rin nating iparating sapagkat yung mga ilang kababayan natin na naapektuhan nung nakaraang lindol, particularly sa Masbate, Romblon at saka sa northern part ng Cebu. Pinapaalalahanan natin na halimbawa maaari silang makaranas ng mga pag-ulan, yung ilang mga residente doon na pinapayuhan ng ating mga local government officials na pumunta muna doon sa mga evacuation centers. Sana po ay pakinggan po natin yung mga local government officials pertaining to that upang nang sa ganun ay hindi na madagdagan pa yung sakuna. And yun nga po, inaasahan natin meron tayong light to moderate rains doon sa mga nabanggit na lugar. So sana po ay makinig po sila sa payo ng ating mga kasamahan sa LGUs. And then, yun po, yung detalye, particularly halimbawa doon sa banta ng lakas ng hangin ng itong si Tropical Storm Paulo, ganun din yung maaaring madala nito na daluyong or yung storm surge ay ipaparating ng ating mga kasamahan sa Weather Division. And then later on, bibigyan din tayo ng impormasyon ng ating kasamahan naman sa Hydrometeorology Division kung alin mga lugar yung maaaring makaranas ng pagbaha, particular nga sa pagdaan nitong si Tropical Storm Paulo. Hindi ko na patagalin, bigay natin yung mikropono doon sa ating kasamahan sa Weather Division. Again, on behalf of our Administrator, Dr. Nathaniel Servando, welcome po sa ating press conference. Magandang umaga po. Thank you very much, Dr. Marcelino Villaferte II, ang ating Deputy Administrator for Research and Development. Ngayon po ay makakasama natin ang isang duty forecaster na magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon and latest updates hinggil po dito kay Bagyong Paulo. Makakasama po natin ngayon si Engineer Alzar Aurelio, Senior Weather Specialist from the Weather Division. Maraming po salamat. Muli po, magandang umaga at narito po ang Tropical Cyclone Update sa binabantayan nating si Bagyong Paulo. Tulad po na sabi po na banggit kanina ay si Tropical Cyclone Paulo ay nasa East Philippine Sea at bahagyang malapit sa kalupaan. Nasa layong 575 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Bahagyang lumakas ang bagyo dahil itong nakalipas na oras ay nasa dagat ang bagyo. Ngayon, ang lakas ng hangin ng bagyo ay maabot sa 75 kilometers per hour. Samantala,
ang pagbukso ng hangin ay nasa 90 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang kanyang direksyon ay west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ibig sabihin ito, napakabilis ang galaw ng bagyo. Sa mga nagtatanong kung may habagat po ba, sa ngayon wala po o mahina lang pong habagat ang naranasan po natin. Access na po. Okay. So, mahinang habagat po o wala ang nararanasan po natin ngayong araw. Okay? Narito po ang ating forecast track ng bagyong si Paulo. Kapag hindi magbabago ang kilos ng bagyo, inaasahan po natin bukas na umaga, ang sentro ng bagyo ay maaaring tumama sa may Southern Isabela o sa Northern Aurora, ang sentro ng bagyo. At inaasahan po natin na lalabas sa kalupaan ang sentro ng bagyo bukas din ng hapon. So, ibig sabihin, by bukas o araw ng Friday, dadaan ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi o sentro ng bagyo sa Northern Luzon. Paalala po, malawak ang bagyo, so halos maapektuhan ng bagyo ang Northern Luzon at Central Luzon, kasama rin po ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Kapag hindi magbabago ang bilis ng bagyo, inaasahan po natin sa Sabado ay nasa labas na ng PAR ang bagyong Paulo. Narito po ang mga lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 2 ay nakataas na po sa may southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, at northern portion ng Aurora. Ang mga lugar nito ay inaasahan po natin na masungit na panahon. Samantala, signal number 1 ay nakataas sa Cagayan, na labing bahagi ng Isabela, na labing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, lalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Ang lugar na sila ng signal number 1 ay inaasahan po natin na makakaranas ng mga pagulan at kasamang malalakas na paghangin. Balikan ko po yung forecast track. Hindi natin i-rule out na itong track ng bagyo maaaring mag-deviate o magbago pa norte o pa south. Basta lang po sa within ng cone of probability ng track ng bagyo. Okay? So, sunod po tayo. Ito na. Okay. So, may naasahan po tayong malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Paulo. Mula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Ang kulay red, ibig sabihin po niyan, dami ng ulan kung saan naaabot o lampas pang 200 millimeters. Ang orange, ito yung dami ng ulan mula 100 hanggang 200 millimeters. Ang yellow naman ay 50 hanggang 100 millimeters. Ang lugar po na sa ilalim ng kulay red o kulay pula ay Aurora. Kulay orange ay sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at Nueva Ecija. Kulay yellow ay sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mula ngayon hanggang bukas ng tanghali, may naasahan tayong malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Mula bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, may naasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan. Kulay pula ay sa La Union at Benguet. Kulay orange ay sa Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales,
Abra, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, at Isabela. Samantalang kulay dilaw ay sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, at Bulacan. At sa araw nito o sa bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, may nasaan pa rin tayong malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. At narito naman ang ating storm surge warning. Makakaranas tayo ng daluyong o storm surge sa mga baybaying dagat sa Ilocos Norte, Aurora, Cagayan, Isabela, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Inaasahan po natin ang taas ng alon ay mula 1 hanggang 2 metro. Yun lang po ang ating update. Magandang umaga at maraming salamat.